masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw, mahigala na nga Miyerkules, pizza 18 na, nga bulan sa Onyo 2025. Kamusta ito ba sukis kanginan, ito ba suking tigpalubay? Sige po kami nilinaot nga nakamos may panglawas sa kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-ubat na mahigala, sunod sa doha kataka, antod nga ito sa oras alas 9 karong buntag. Alang sa mga balita, informasyon, mga katikaran, mga hisgutanan, maoy na unang sentro mga higala atong pagkabanaan. Sunod sa doha katak nga natong panagkuyog sa kahanginan. Kumusta? Ato mga estudyante, mata na ba? Ang uban gipamaulan kay nabag-uhan sa ilaha mga higalang pagtungha. Mga ginikanan utro pod gipamaulan. Labi na ngadto sila magagmay pa kaayong chikiting paeskwela nagsayo. Ayaw gid mo ana nga paeskwelahon yung sayo. Di man na ma-genius ng inyong mga bata kay napaeskwela ninyo sayo. Na ay mga bata ra ba nga mapulan. Mao na dako kayo hinuong problema. Kay pag mapulan ang bata di na mosulod mga higala sa eskwelahan, no? Kay gidali-dali og paeskwela, bata pa kaayo. So naagyoy prescribe no nga para magsugod og tungha ang inyong mga anak o atong mga anak. Ayaw pugsa, 2 anyos pa gipa-eskwela na. Dapat ang bata magsugod og eskwela edad 5-6 anyos. So kung nakitaan ninyo nga medyo ganahan kayo siya na mga lesson din ha, i-guide lang, no? Palitan niyo sa mga scrapbook, palitan niyo unsa din ha. Nga daw mura pod siya naa sa tunghaan. Haron lang mabuhi ang iyahang excitement mga kaigsuunan sa kini nga pagtuon. Unya paeskwelahon na siya sa sakto na gyud nga edad, no? Nga makasabot na siya mga kaigsuunan. Naamang goy mga ginikanan nga grabe ka ambisyoso, labi na ka ng una paganing anak. Bata pa kay paeskwelahon kay gusto gyud siguro nga mahimong scientist ang iyahang anak. Para ma-genius gyud. Ang resulta, ang bata mapulan na. Kay di pa man kayo sa kasabot. Kay actually manggo daw, matod pa sa kini nga mga psychologist, ang bata sa mga ingon anak pang edad dili pa na more on mental. Psychomotors development pa lang na sila. Ang ilang mga physical ba? Mugay na mga bata kuno, dili pa kaayo mga higala, makagrip o kanang mga ballpen or kanang pencil o lapis. Tungod kay dili pa hitsas ang ilahang psychomotors. Unya karon imuha ng paeskwelahon. So unsa may ma-expect nimo din ha? Dili pa man kaya niya physically ang mga lessons, mga higala sa eskwelahan. Unya imo nang giuna-una og paeskwela, di ba? So again, ani a sort of advice lang ni sa mga ginikanan nga gusto mahimong genius ang ilang mga anak. Ibutang sa tama nga perspective. Ayaw sa yuha og paeskwela kay ang ilang mga psychomotors wala pa kaayo na siya ma-develop. Basig mo resulta ra na hinuon sa pagkapulan sa atong mga anak, di na hinuon ginaganahan mo eskwela. Imbis mauna na ang tama nga edad nga mo eskwela sila, di na mo sulod, magsige na lang pamayabas kay napulan mga higala
tungod kay sayo kaayo gipa-eskwela. Alright! Itang yung orasan, doon na 54 minutos sa kalabay. Kuman ang alas 6 sa buntag. Ipila sa tuwa mga iskutanan, karong buntaga, mga higala. Mga Pilipino nga nibisita dito sa nasod Israel, nakulgot sa gira. Sagad mga mayor o local officials. Issue sa masa. Issue sa masa. Ikalima na karong adlaw ang gubat dito sa tunga-tungang sidlakan. Wala pag-iapoy contingency plan para sa mga Pilipino ang kasamtangang gobyerno. Issue sa masa. Issue sa masa. Coast Guard o PNP gimanduan ni Pangulong Bongbong Marcos nga himuong drug-free ang nasod. PBBM padayong nagdumili sa hagit nga hair follicle drug test. Issue sa masa. Issue sa masa. Presidential Communication Officer Claire Castro nakadawat og daghang mga pagsaway labot sa iyang pagbatikos og interpretasyon sa petisyon ni former President Digong alang sa interim release. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Senate Minority Leader Coco Pimentel na mahayag nga dili mag-apil-apil si Pangulong Marcos sa impeachment batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Issue sa masa. Issue sa masa. Siyempre pa, pag-awahing katikaran sa nitabo karong kasamok dito sa tunga-tungang sidlakan. Ato ang natagag pagtagad. Dinhi lamang sa Issue sa masa. Issue sa masa. Kada kuman pa mga igala, may magalangkot sa tuwa para kuyog. Dinhi sa programang Issue sa Masa. Dagkog ngisi ang nakapusta sa OKC. Kay nag 3-2 na mga igala, human ilang giparot ang dayo nga Indiana Pacers sa ilang home court kagahapong adlaw. Gilubong og 7 ka puntos mga higala. Yan, ato po ng dalikitan unyang taon-taon. Ikalima na rong kaadlaw ang kumbati nga nitabo. Binalsanay mga igala o mga kini nga missile, bomba ang nasod Israel kanyang og unsay contingency plan dili lamang sa mga OFW nga napiktuhan dito sa tunga-tungang silakan apan baw sa tanan ang contingency plan alang sa ato ang ekonomiya dinhi sulod sa Pilipinas. Mao na roy gibagulbol sa mga Pilipino unsa bay planos gobyerno nga gustoon man nato og dili maapektuhan man gyud ta ini nga isgutan nga gira. Dili lang tungod kay dunay mga Pilipino didto nga apektado apan tungod mga higala sa mahimong domino effect ani nga naisgutan nga gera ilabi na nga 100% sa ato ang kining lana nini gikan sa tungat. O sa may gustos Malacañang wala may gipresent na contingency plan. No? Dito by the way, sa kini nga Israel, na ay ang ingon 17, napoy ingon 20. Depende sa kining newspaper mga higala ug media outlet. Basta more or less 17 to 20 local officials nga may pahiluna mga higala og kining pagbisita gitawag nila training work visit ang gikumpirma sa Israeli Agency for International Cooperation
nga natanggong karon dito human naabtan mga higala aning gira. Matod pa sa report nga dito sa City at Pizza 9 mouli na unta pagka Pizza 20 pero pizza pa nag-ulan naman mga higala ug bomba na tanggong ron sila. Pastila. Ang kini nga naisgutang opisina sa Israel naghatag hinuog assurance nga luwas ang naisgutang nga mga local officials nga sagad gilangkuban sa mga mayor o posible nga dito sila mo exit mga higala sa nasod sa Jordan nga diin kasikbit rapod sa Israel. Nagkugod nila ang bagtak anig binaktas mga higala paingos Jordan. Layo-layo para ba ng Jordan? So naa sila sa boundary kay ang airport, labi na ang airport sa Tel Aviv, nadaot mga higala human gibombahan sa Iran. So gawas nini na ay mga Filipinos, mga OFW dito sa Israel, 7 ka buok ang naangol sukad na itabo ning bag-uhay lamang karong binumbahay. Usa dinhi ang kritikal, wala pa mga higalay pangalan nga gipagawas ang tuang kini nga imbahada, no? So mo ni Roy dakong problema na to nga naay mga Pilipino dito mga higala nga natanggong ani nga naisgutan karong nga kasamok. Pero ang pinakadako diring isyu unsay gihimo nga pagpangandam or contingency plan sa ato ang kasamtangang no dinhis Pilipinas para sa mga Pilipino. Basig mga matay na taan ni simbako, mga Pilipino din sulod sa tuang nasod nga walay gira mga higala. Diba? Now, mubalik na punta sa issue aning oil deregulation law. Kaya nakabaw naman ta mga higala nga kaning mga negosyante, mga supplier, buhi kaayo aning oil deregulation law. O sa maning oil deregulation law? Ang oil deregulation law maoy paghatag mga higala sa gahom sa gobyerno ngadto sa mga negosyante nga sila na ang magkontrol sa presyohanay sa lana. Balaod na ni mga higala. So meaning, hands off na dinhi ang gobyerno maghisgot ta mga higala o presyohanay sa lana tungod aning oil deregulation law. Kay ang rason sa gobyerno pinaagi kuno sa oil deregulation law, magkumpintensyahanay kuno ang mga kumpanya sa lana, sama ng Petron, Shell, Caltex, o uban pa nga mga small players. Unya, mubarato kuno mga higala ang presyo tungod sa kompetisyon. Mao na gihuna-una sa gobyerno nganong gi-approve gipanday mga higalang oil deregulation law. Siguro po, usa dinhi, tungod kay wa na may interes ang atong gobyerno mga higala sa Petron kaniadto nga diin, gobyerno ang gobyerno na ang mga higalay dakog share din na gibaligya naman po sa gobyerno. So mo siguro po na usa sa mga naglimin nga rason ngano nga gi-approve na lang ning oil deregulation law. Now, para masabtan pag-ayo, ang tumong sa oil deregulation law, akong sublion, kompetisyon. Aron ma-pull down ang presyo kuno mga higala ni ining lana nga 100% imported mga kaigsunan. Ang problema karon kay despite aning oil deregulation law, na-defeat man di ay ang purpose ani. Instead nga doon na mga higalay kompetensyahanay sa presyo aron mo barato, kartel man ang nahitabo mga kaigsunan. Unsa nang kartel John? Ang kartel buot pasabot ana nagsabot-sabot ning mga kumpanya sa lana kung unsaon nila pagluok ang mga konsumante nga mga Pilipino pag-abot sa presyo sa lana. So, na-defeat ang purpose ng oil deregulation law nga mo kanaog ang presyo tungod sa kompetensyahanay.
Nga naman, kay nagsabot-sabot na lang man po ning mga kumpanya sa lana nga. Di sa taron ha, mo pakanaog. Sunod simana, magpataas ta ha, mao ni ang atong ipataas. So, dali na lang hinuon kaayo na liog ang mga konsumanteng Pilipino, mga higala, aning presyo sa lana. Labi na karon dre, parting daghanag mga imported nga mga sakyanan, mga transformer, mga higala. Ha? Alang magtubilan ta nag-ihi, di ba? Gasolina magyuna. Unya nga to ang gasolina o krudo, imported mga kaiso. So saon ta naron? Ang nagkasinabot naman ng mga panuhak na kumpanya, mga kaigalaan. Kung unsaon nila nga makaginansya gyud mubutoy gyud sila ayo sa ganansya, ilabi na panahon nga dunay krisis mga kaigsuonan sa supply sama aning hitabo karon. Wala pay mga pronouncement pero salabtunon na mga kaigsuonan tungod kay 100% sa ato ang supply sa lana gikan sa gawas og 90% niini gikan sa tunga-tungang sidlakan. Karon na tunga-tungang sidlakan, apektado mga higala ang ato ang supply. So, pag apektado ang atong supply, modula na din ha ang gitawag nato mga higalag law of supply and demand. Pag gamay na lang ang supply, mumahal ang presyo, taas manggod ang demand. So kinsa roy kawawang nilalang dili cowboy kay kanang kawawang cowboy napamanay horse napamanay kabayo mga higala. Kita sa may kabayo na to. Kawawang nilalang lang ta dili ta kawawang cowboy. Di ba? Kawawang nilalang lang. So mauna mga higala karon. Ang daghang mga Pilipino malakanyang unsabay contingency plan nato aron nga dili kaayo ta matamaan. At least naatay gitawag mga higalag minimization of effect aning nahitabo karong kasamok didto sa tunga-tungang sidlakan. Una gingon nato nga bisag layo kay ng Middle East, bisag wa labot sa gira, madamay ta mga higala. O sa DPWH pa, naigo ta sa widening. Igo sa widening. Tungod ana mga kaigsuunan og nakabaluta og unsa kadako ang domino effect. Di ba? Domino effect. Di ba kanang domino, imo dugon sa tanan niya, tumbahon na nimong nasa unahan? Tanan matumba mga higala, mo na gitawag og domino effect. Isa lang ang natarog mga higala, pero tungod kay kana siya, importante. It plays a very important role in our economy, ang tanan matarog mga kaigsuunan. No? Pagsaka sa gasolina, tanan. Commodities, price sa kining mga commodities. Prices sa commodities, services rendered mga higala, musaka. Di ba? Kada mga amigo na ko, ang ganiadto din ang hilig kay sa Central Bank og tag 500. Tungod kay taas ng gasolina mga higala, mo di man na po ng ilang mga amiga dahil na sa Central Bank, tag sa kalibo na, kuya, oy, angkol, oy, tag sa kalibo na miyo, kay pati ng mahala sa gasolina. Masa mo gihugas ni mo anang imuha day gasolina? Di ba? May nga si Chip Dante nga, 500 lang. Ay, dili ang kuloy. Kay, mahal na yung kayong gasolina ron. Kung saan man igihugas ni mo, anak mo haday, gasolina di ay. Dili ang kuloy. Pamasahe ang kul, ang taxi, mahal naman po. Kay mahal naman gasolina. Unya, 500 lang gyapon ng imuha. Di ba? Imuhang presyo, 500 lang gyapon. Dili na maayo ang kuloy. Unyan taon-taon, ato ni palawman mga higala. Og aron nga masabtan pa ay, unsa ning nahito ang hatagan mga higala o katinawa ning may tungod sa Sunni Arabs o Shiite Arabs. Kay maunay usa sa mga rason nga nung daghang mga Arab countries
ang dili bilib anang Iran mga kaigsuonan. Taod-taod, ato na nga himay-himayon, paki-like and share lang sa to ang galang kining Facebook page aron nga mas managhanta, mas makaabot pod ngadto sa atong mga higala. Balik ta man lamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa kasalukuyan po, wala na tayong minomonitor na low pressure area. Nalusaw na yung LPA kaninang alas 2 ng madaling araw na huling namataan dito po sa lalawigan ng Batangas. However, for today, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin yan sa umiiral na easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean at ito rin na magdadala ng mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas. Samantala, meron tayong namumuong mga kumpulan ng ulap. Ito po yung convergence or salubungan ng hangin na easterlies plus yung hangin naman galing sa ilalim or sa may southern hemisphere dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ at ito ring ITCZ ang siyang iiral na weather system hanggang sa weekend sa malaking bahagi ng Mindanao. Base naman sa ating analysis, wala pa rin tayo nakikitang bagyo or mabubuong panibagong low pressure area hanggang sa weekend sa ating bansa. Ngayong araw po sa Luzon, malaking bahagi pa rin ito magkakaroon ng makulimlim na panahon dahil pa rin sa easterlies. Meron tayong mga light to moderate rains sa Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, bago dito rin po sa may Oriental Mindoro and Marinduque at sa bandang Hilaga dito sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, hanggang dito sa may Pangasinan, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan for today. Kaya mag-ingat sa banta ng baha at landslides at magdala po ng payong lalo na sa ating mga estudyante. For the rest of Northern Luzon, mostly cloudy skies tayo at meron lamang mga isolated na ulan at mga thunderstorms lalo na sa hapon, gayon din sa may Camarines provinces, habang ang timog na bahagi ng Southern Luzon, fair weather conditions, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali, nasasamahan pa rin ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Metro Manila 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang may kalamigan po sa may Baguio City 18 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and Visayas, maaraw sa maraming pagkakataon umaga hanggang sa early afternoon dahil yan sa easterlies. May mga lugar po na magkakaroon ng mga isolated na ulan dito sa may central and southern portions of Palawan as well as Panay and Negros Islands. Usually nagtatagal lamang yan ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Metro Cebu and Palawan, posible lamang hanggang 31 degrees Celsius. Habang dito sa may Mindanao, magiging maulan as early as this morning in some areas of Caraga Region, Davao Region, pababa ng Socsagen, and Bangsamoro Region. Ito po ay dahil sa ITCZ. At pinakauulanin po for the rest of the day ang Surigao del Sur, ngayon din ang Davao Oriental, Davao Occidental, pababa ng Sarangani, Sultan Kudarat, and Tawi-Tawi. Kaya mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies tayo lalo na sa Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Umaga po yan, then pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na at may tsansa pa rin po ng mga pag-ulan na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Temperatura naman natin sa may Zamboanga City, pinakamainit po hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius. Ngayong araw hanggang sa weekend, we are not expecting naman na magkakaroon ng gale warning or babala sa mga delikadong alon. Ngayong araw po, more or less, nasa 1 metro ang taas ng alon natin sa may Pacific Ocean plus extreme Northern Luzon at nasa kalahating metro naman over West Philippine Sea at sa may gitnang baybayin po ng ating bansa. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms at malakas ang hangin at ulan, posible pa rin ito umakyat sa 1 kalahating metro or nasa kalahating palapag po ng gusali. Kaya medyo delikado pa rin ito sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa ating 4-day weather forecast
we're seeing different weather systems po na magpapaulan sa ating bansa. For the next 3 days or hanggang sa Sabado, meron tayong intertropical convergence zone. Ito nga yung banggaan ng hangin from the northern and southern hemispheres. Aakyat ito hanggang dito sa bahagi po ng Palawan and Visayas. Kaya mayroong mga pagkakataon po na madalas yung pag-ulan. May mga times naman po na wala pang pag-ulan, mga on and off thunderstorms at mga rain showers po ang mararanasan natin simula po bukas hanggang sa Sabado. Kaya siguruhin pa rin po na meron tayong dadalang payong or kapote at sa ating mga estudyante, kung mayroong mga pagbahaman, magdala na rin po tayo ng bota kung kinakailangan. For the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, bukas hanggang sa Friday, mababawasan yung mga pag-ulan. So mostly fair weather conditions tayo, partly cloudy skies na meron lamang mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms. Then pagsapit po ng Sabado, that's June 21, we're expecting na magbabalik po yung hanging habagat or southwest monsoon sa western sections ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So bukod dun sa ITCZ, over the eastern sides of Visayas and Mindanao, posible magdala na rin ng mas madalas na pag-ulan dito sa may western side ng ating bansa or sa kaliwang bahagi. Plus, ang natitirang bahagi ng Mimaropa, mataas na rin ang tsansa ng ulan. Bicol Region, some parts of Calabarzon and Central Luzon, gaya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, even Metro Manila, no, pagsapit po ng weekend, hanggang early next week, we're expecting na mas dadalas na rin yung mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po sa banta ng mga minsan malalakas na ulan. Posible ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At laging tumutok sa ating mga advisories or worst case scenario po, heavy rainfall warnings. Ang ating sunrise is 5:28 in the morning at ang sunset ay 6:27 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Alright, balik kami kala din sa dapat kuyog sa programa Issue sa Masa. Itaklo yung rasando na 16 minutos. Ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Muna usa sa mga ikonsidera mga higala sa mga nasod nga gusto mo invade Pilipinas, no? Kay ang Pilipinas karon, unpredictable na nga to ang climate o ang mga typhoon mga higala kusog na kaayo, di ba? Kung mo invade mo kag nasod, usa sa imo consider din kanang gitawag nila og climate change, di ba? Dinha napildi mga higala ang Nazi. Ang puwersa ni Hitler ana nga panghitabo. Adto sila mga higala sa Russia, wa nila mag-anticipate nga mag-snow di ay ang ilaha mga higalang giagian. So daghan sa mga sundalo nga lata ang tiil nga matay mga higala tungod kay pakya sila sa pag-anticipate sa kining pag-change no sa kining climate mga higala sa lugar. Gatuo sila okay lang pag-abot nila dito, pag-abot sila ng trupa. Ayan, maunay na inkwentro nila mga higala ang kining snow. Ang Pilipinas manggod. Mo nang na-mention ni nato tungod kay naa mga higala ay Siam, ka mga lugar dinis tibok Pilipinas ang gibutangan og trupa daw karon sa US. In preparation ani mga higala whatever eventualities dinhi sa Indo-Pacific. Gawa sa Pilipinas na ay usa sa Guam. Naapod mga higala parte dako ang tropa sa kini nga South Korea. Naapod sila tropa dako kayo sa mismong mainland sa Japan og daghang mga tropa sa Estados Unidos nga naa naka-station karon sa mga isla-isla nga nag-atubang mga higala sa China. So naay mga kini mga higalang ingnon natong advokasya karon nga nagsupak niini nga nasgutang plano labi na sa mga Pilipino kay basig maangin kita sa kini nga gera ni. Pero matod pod sa pipila mga higala ka mga analyst nga moapil man ta o dili aning gira kung doon na may tabong gira tali sa US may gala og China maapil gyud ta kanunay. Ano man apil man ta mga kaigsuonan sa circumference kundiin posibleng may tabo ang bahog-bahog tali aning duha ka higanting mga nasod. So moapil man ta dili apil man gyud ta apil na lang ta murag ingon ana mga kaigsuonan ang may tabo niini. Pero as much as possible, mamahimot ang instrumento sa advokasya alang sa kalinaw o panagsabot mga higala nining duha ka mga nasod. Alright, atod-tod. Pagbalik na to, atong hatagag pagtagad ning may tungod aning oil deregulation law o uban pa nga istorya mga higala sa ato ang ekonomiya including kaning kang Inday Sara mga higalang kaso karon sa Senado ang impeachment trial. Human lamang ang pipila ka mga pahinumdom.
sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na magkala din sa tumalagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Sa gapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Una tamambak ito sa mga iskutanan. Tugtisa ko ninyo nga kwati bayaon niya ito ang mga listeners o viewers mga igala sa ito ang Facebook page. Juvenal Burjos das Bangkal may buntag, Alfer Basiliote. May buntag din na si Ma'am Lodivina Tampos Lutraga. Good morning. Tigpanubay ni Dadapita daw siya sa may Talomo. Joey Moderno Juarez, may buntag po daw si paring Alfred din na si Ma'am Elsa Kyutso, Ray Mangkao, good morning si A.L. Kinsay, agtanaw og si Ronel Abiliana, ang tag-iyan ni sa Buhok Barbershop din na sa Times Beach, no? Kumusta naman tong imong kapitan Fatima Manil nga sige lag pangilog din hagyuta, mayong buntag din ha. Good morning ang Konsehal Edgar Ramos Ibuyan, kani tinuod yun ning garantisado ang serbisyo. Good morning June, gipamaulan sa practice sa dula pasingot gaming kagahapon sa Turil. Uy, nindot na ati sa kapasingot mo din na, no? Ma'am Ella Ray Kyotso, good morning. Nagpaminaw karon na ako karon diris may bangkal, si Alper ni Tempa, no? Si Steve Aligarme, good morning. Diyan ni dapita sa SGR Village Catalonde. Si Linlin Gonzales murag diri ni dapita mga igala sa may Balyok, no? Onya Ma'am Rosalyn Lagundi, diyan ni sa may Rizal Extension. Paring Jacob, may buntag sa may Panabo. Si Jesse Bahinting and family sa may Daliao Turil. Si Judhin Ras Siba, good morning. Kang Idna de Los Santos, ma'am, good morning. Naglanog-lanog sa may Rizal Extension ang issue sa masa. Noel Recentes, shout out sa iyahang asawa. Amot asa ni ron iyang asawa kaya magipa shout out mga higala. Thank you so much. Samtang doon na by Noto sa Nikalabay humana ang ika-alas 7 sa buntag. Now, dirita mga bahay sa istorya may tungod ani nga oil deregulation law. Siguro mangutana mo, wala ba makabalo di ang gobyerno ana John? Nga iyon ana ang nahitabo. Nga ang oil deregulation law dako kaayo og epekto ni sa mga tao. Bisan ang mga uyamot mga higala apit deregulation law tungod kay gikartel ning aning mga panuhak nga mga kumpanya mga higala ang presyohan ay sa lana. Now, usa lang ako masulti din ha. Kanang oil deregulation law na anay politics eh. Oo. Di politika na eh. Nganong gi politika? Tungod kay kining mga kumpanya sa lana mga higala o ni major sponsors mga politiko. Panahon sa eleksyon. Labi na ka na mo national offices mga kaigsunan, mao ni sila. Dagang presidente, vice-presidente, senators. Mao na. Kahuman, naapo ni sila yung mga binuhi, mga higala, nga mga congressman. Sige, okay na no eh. Di namang hilabot ang gobyerno anang presyohanay sa lana. Basta, ang among SOP din ha, permanente. Ano ba ang sige, kamo na mag-vote din ang pila inyong ipresyo. Bahala na ng mga Pilipino di ay lagsaba. Basta ang ako din SOP, permanente. Ang mga transaction, mga kaigsunan, maunay nakabahog tik-tik. Wala na ginahuna-huna kung unsay ihatag na kaayuhan alang sa mga Pilipino. Diba? Kanindot ato mga kaigsunan nga partikuha sa share sa ato ang gobyerno sa Petron. Kay sure ball nga ma-regulate. O ikaw Shell, ikaw Caltex, o kisa pa ng ubang mga player, big and small. Magsigig kag patuyang anong presyo, kaning Petron, ibaligyan na kong barato kay ning mga produkto din Tanaw na to, napabay mamalit anang inyo ha. Unay klaro unta mga higalang kompetisyon. Pero tungod kay ang interes sa gobyerno, gibaligya naman mga higala. Ang interes gobyerno da sa Petron, gi kwarta-kwarta naman. Mamangyapon to, panahong Ramos man to gibaligya. Pero mao gyapon og naabtan Bongbong Marcos may gala, halin mangyapon to.
Gibaligya man gani ang Bulawan gani nga maor tanay reserve na to mga kaigsuonan nga goal. Gibaligya man gani. Oh, kulangan pa. Hastang uban mga higalang pundo gipang harbat. So kung naabtan to ron ni BBM, hurot gyapon to. Wala gyapon. So, kini at least nakasabot ta, no? Kanang oil deregulation law, wa gyud nay ayo mga higala. Wala na magpabor sa mga konsumante, ang ila lang istorya or istorya ra na nga magpabor sa mga konsumante kay magkumpetensyahanay daw ang mga kumpanya sa lana. Sige daw kamo. Una-una i-remember daw ninyo. Kano saan ay tabo nga nagkumpetensyahanay ng mga kumpanya sa lana? Ha? Kaya mga dagkong kumpanya sa lana, nagkumpetensyahanay na sila o kaning mga small player. Wala man. Oh, nagsigir man sila sabot mga higala kung pila ang baligya. Di ba? Diri ako kuan kining kumpanya ako ning baligya dig mahal-mahal. Ngano man kay layo-layo naman gud ni nya wa naman sila yung kapalitan ang mga tao diri mahal akong baligya diri dapita. May nga puto isa ka kumpanya. Ako apo diri kuan kumpanya. Mahal-mahal po akong baligya diri. Ngano mang mahal maimo nga duro man na sa syudad. Dako magug pangayo ang mayor diri. Garay maodi ay po. Kay gawa sa tigba sa nasyonal na ama po di manigbasay mga higalas lokal si mayor po di ay dako po di ay mga higalag tigbas. So, sa tigbas ni mayor, sa tigbas sa nasyonal o sa tigbas ni mayor, ang tigsalo ana ang mga Pilipinong konsumante. Ngano man, ipasa raman po na nila mga higala ng tinigbasan ngadto sa presyo nga sa gubangon sa mga uyamot nga mga konsumante. Og nakatigbas mayor dinarog per piso, piso per litro, idunga ra po na niya dito sa presyo eh. Di ba? Palit man per alang-alang, di na makaandar, di na makadaga ng ato ang transformer kung di na tutubilan. Sa mampun mo. Di na makaandar na. Di ba? Ang wawaw ang sakyanan ni congressman, ni mayor, o ni vice mayor, o kisa pa ng mga public officials din di na makadagan kung di tubilan. Dar ng ihi. Ang mapaandar lang anang ihi kabalumog unsa? Naay mapaandar ng ihi. Ang kanang unidoro. Maura na mapaandar sa ihi, di ba? Ini kuman mo pangihi mo manang pisliton, di ba? Muandar man. Muandar. Tungod sa ihi. Inig andar sa ihi, inig kuman mo pangihi mo manang pisliton ng unidoro, di mo andar ang kuan tungod sa ihi. Maura na mapaandar sa ihi. Pero yung kag transformer, mga sakyanan din mga makinaryas, di na magkapaandar yung tao ng ihi. Oy, kamusta naman taon mo? So, kani mga higala, nga sitwasyon karon sa Pilipinas, makapasamot ni sa pagduot sa mga kaigsuunang mga uyamot. Ang mga, kuan ba? End users, uyamot nga mga konsumante, mao mga higalay, maipit ini. Pero mag-wonder ka, asa naman to nga NPA, mga militante nga magsinggit-singgit kaniadto? Nga makigbisog sa ato ang katungod nga dili mapanamas-tamasan sa gobyerno. Nga nahimong fiscalizer, ilabi na sa mga isyu nga nakaapekto sa mga yanong lungsuranon. Asa naman to sila karon? Ingon pa kong amigo, di nakatingog yun. Nga nung di man katingog, naamang na, wala man. Gibaangan man ang baba ni Tambaloslos. Stilan. Maopdi ay. Saan pagtingog ni mong nabaangan ni Tambaloslos ng imuhang baba? Di ba? Magsige ka na lang rong singgit na. Impeach Sara Duterte. Impeach Sara Duterte. Para na ay hustisya. Wa mo pangilugian ang inyong giyaw-yaw din nga ang hustisya na ara diya sa impeachment din day Sara na 125 million billion nga confidential fund sa presidente mga higalag uban pa din ang departamento di na ninyo pangayo ag hustisya giunsa na pagasto nga ang dako nga pahat ana mga kaigsunan gigasto nito milabayng eleksyon nga maoy naghimo mga higala sa eleksyon nga May 12, 2025 nga pinakamahal nga eleksyon sa kasaysayan sa Pilipinas. Di ba?
Mao to ang pinakamahal nga eleksyon sa kasaysayan sa Pilipinas. Pila ka bilyon may galang giwalda sa AX tupad og usa pa ng ilahang din ha mga kaigsunan. Hurot ang kwarta sa mga Pilipino. Sinaw ang kaban mga higala sa ato ang panudlanan. Hurot. So, mao to ang eleksyon nga pinakamahal. Di ba? Mo din hagtag 5,000, mudawat mo 3,000, 2,000. Depende pod mga higala kung unsa ka kusog manigbas ng tig-apod-apod anang hinabang. Di ba? Kung kusog yung kayo, 1,500 na mo. O hinay manigbas, 5,000. Ana man mga higala ang kalakaran atong nag-angat ang eleksyon. So, bisag unsaon na wala gihapoy kapaing na ni because ang leader mga higala na ay problema. Diha ang tanan manukad sa leader. Ya karon magsinggit-singgit pa ning mga panuhak para makabot ang hustisya. I-impeach si Inday Sara. Unsa day gibit-bit anang Inday Sara? Unsa day 125 million? Nga nakabahin pamanggani siguro si First Lady anang 125 million. Mao na si Chis Escudero pertig yung na mga higala nga di gyud na madayon. Kay mahadlok siya ang iyahang amo nga si Lisa Marcos, mabulabog nga naay white envelope. Video gigunit-gunitan karon ang vice presidente. Hadlok si Chis kay basin niya wa na si tagayan mga higala. May nakabahog tik-tik ron ani. Unyag imong tanawon si Chis, kung pro Duterte ka, marang nilaban sa mga Duterte. No? Pero deep inside, ang iyang interest, wala ka Inday, kaya mismo siya niingon na nga, di man daw siya kontra ni Inday, di lang daw siya ganahan ni Inday. O nganong ang mga pronouncement ni Chis, pabor man kang Inday. Tungod kay interest na ni Lisa Marcos mga higala para ang kadtong white envelope di to mabulabog kay basig bulabogon to ni Inday Sara kung mahinayon ang full-blown trial sa impeachment. So, personal interest sa gihapon mga higala ang naglimin mga kaigsunan. Tanawa, si Coco Pimentel, Kautaw na, unya ning istorya matungod aning Middle East, kidaghang kita gisgutan taas-taas ning Middle East. Kani unahon ta sa ni Coco Pimentel, na mahayag mga higala, nga di daw dapat mag-apil-apil ang Malacanang, labi na ang Pangulo, aning impeachment sa Vice Presidente, tungod kay sole duty ni mga higala sa kining legislative body. Tama. Tama man gina. Pero, dili ka makaingon nga di mag-apil-apil ang Malacanang. Tungod kay naay interes ang Malacanang sa outcome o sa course of impeachment trial. Sa outcome sa impeachment trial o sa course sa impeachment trial. Ang interes sa Malacanang sa outcome mga higala is ma-remove kung matanggal si Inday Sara, wala na problema sila. Sa politika. Sa ekonomiya, dako ang problema. O di po matanggal si Inday Sara, perting dako as problema sa Malacanang. Kaya ang ilahang isponsoran nga pagka-presidente sunod pohon sa 2028, mura og maglugos gyud mga higala tungod kay maengkwentro si Inday Sara. So, that's on the outcome sa impeachment. Sa course sa impeachment, tungod kay mahadlok mga higala ang Malacanang nga mabulatla tong white envelope nga giingon ni Inday Sara. Kitagaan man yun chance, di man pwede mga higala ang mga congressman nga may magsilbing prosecution, maore mo presentar og ebidensya. After sa ilaha, mo presentar man pong ebidensya mga higala ang defense. Partir bandaghan ng abogadong Inday Sara. Sigrid Fortun mo ay iyahang lead defense counsel. So, ug mabulat na to, perting gubaa mga higala sa Malacanang. Pauno na ron nga medyo nagkalainay daw si Tambaloslos o ang iyang agaw nga presidente kay gusto gyud ni Tambaloslos padayon ng impeachment trial.
Unya di gustong Malacanang. Ang Malacanang na itaw sa Senate si Chis Escudero. Ha? Mula si Chis Escudero ron, ilang gibira-birahan. Kaya para madayon ang trial. Di man yun na pwede na ang ipadayon na ni Chis Escudero ang trial mga higala or ipadayon na diara customs prosecution. Di na napapresentaron ang depensa kay mapresentar to mga higala ang white envelope. Di ba? Sunog si First Lady. Pero grabe naman yun. Tumang uwag ang gibati man karon mga higala ni Tambaluslos. Gusto yun niya ipadayon na kay para mawag yun na si Inday Sara kay negative na wag yun ko sa survey. Si Inday gauna yun pating layo Di na yun na nato maapsan. Kinahanglan matanggal yun na siya sa impeachment. Di ba? Sa mauna nga, kinahanglan yun para sa Congress, ipadayon ang impeachment para matanggal ang Vice Presidente. Ang Malacanang, dili pod gusto, kay mabulat-lat mga higala, ang kadtong istorya sa white envelope. Nagiingon sa Vice Presidente. So kining duha karon na ay conflict mga higala on how to deal the impeachment of the Vice President. Wa sila magkasinabot unsaon ta ni? So, si Chis Escudero, maoray tigbalanse mga higala. Sige, ani na lang. Ipadayon na tong impeachment, pero din lang sa level sa prosecution. Pag abot sa level sa prosecution, siyempre, tanang ebidensya batok ni Inday Sara or mga ebidensya nga makaguba kang Inday Sara, di man siya matanggal, kay di man nato ni ipadayon, di araman kutos prosecution, kana mga ebidensya nga makaguba kang Inday Sara, tanan, ipresentar na. Haron nga, muhinay siya sa survey. Ang iyang popularity o trust rating, muhinay siya kay nagpresentar og mga ebidensya ang mga prosecution batok kang Inday Sara. Pero panahon nga, mahuman na sila, undangon na natong impeachment para di makapresentar ang depensa sa ilang ebidensya. Kaya kung ato sa tagaag chance nga mo presentar sa ilang ebidensya, masunog si First Lady. Ana siguro may gala ang kini nga diskarte. Pero kanang ebidensya sa prosecution mga kaigsuunan, sagwa naman kay na, luod naman kay na para sa mga tao. Ngano man? Kay kanang ilang mga ebidensya, maura magyapon na atong ilang gipangkalkal sa quadcom nila mga galang gihimo. Nga supposedly, objectionable na mga bay. Kaya katong mga ebidensyaha nga ilahang pwede gamiton sa bisan unsang criminal or civil proceedings. Because all evidences gathered mga kaigsunan during the Quadcom investigation intended lang to mga higala to aid the legislature sa pag-frame og balaod. Because ang purpose is in aid of legislation, not for prosecution. What pasabot, objectionable to siya mga kaigsunan kung ilahatong ipresentar. Ug nakabalo ang abogado sa Vice Presidente, ana mga higala. Di ba? Unya, ilan ang balikon, di naman na mahalin mga higala sa mga Pilipino. Nakabalo namang mga Pilipino nga lutong Macau na daan, nga ilahan na mga higalang na extract kung ugaling na amanay kredibilidad, na extract na nila not on voluntary basis. It was involuntary the part of the witnesses mga higala kay nahadlok na ilahang i-contempt, ilahang prisuhon, maunang musugot na lang og unsay gusto nila nga paistorya didto squad. So, unsa man rin kredibilidad, anak? Di ba? Wala nga. Kanang panawagan ni Coco Pimentel nga di mag-apil-apil ang Malacanang. Wala na mga higalay. Wala na itudasan, kung baga. Wala itudasan na. Dili pwede nga dili mag-apil-apil ang Malacanang. Tungod kay, ang presensya mismo ni Chis Escudero as presiding officer, as kinigitawag na tog Senate President, mauna mga dinha sa Malacanang. Siyang naimong abogado dinha sa Malacanang. So, iyahag yun ng himuog unsay ikaayo sa Malacanang, mauna ang business dinha ni Chis Escudero.
Ha? Kung nag-istorya man si Coco Pimentel nga dili magapil-apil dapat ng Malacanang, wala na pulos Coco Pimentel. Hangtod nga naa si Chis Escudero din ha, duso na mga higalang interes Malacanang kanunay. Tatawag balik na, wala mapipila ka mga pa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue. Alright, balik na may gala dito sa panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa Samtang. Ito na 40 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, kaning mga kritiko sa Vice Presidente. Labaw na di na to masabtan ni mga higalang mga congressman na nagsigig-singgit og hustisya. Dalawa, ang Duterte Youth Party List. Pinagi ni Congressman Cardema mga higala, nagduso og impeachment complaint batok kang Presidente Bongbong Marcos. Naay mga gipang-enumerate nga impeachment. Pero wala mga higala gipansin sa Congress. Di ba trabaho sa Congress mga higala ang pagsusi kung tinuod ba ning mga grounds? Wala dawata. Di ba constitutional mandate man sa Congress ang magdawat og impeachment complaint? And it is incumbent upon whether or not to elevate, to approve the impeachment complaint or drop the impeachment complaint. Wala mga higala sa gahom sa Congress ang dili pansinon ang bisang unsang impeachment complaint. Dili discretionary mga higala ang as a part sa Congress ang kining impeachment. This is a ministerial function na ilahang itakel. Ang ilang pwede himuon mga kay either to approve the impeachment complaint or drop, ibasura ang impeachment complaint. Pero kung mayon ka nga dili lang nimo dawaton, wa man kay gihimo. Na maguni gi-require mga higala nga overt act sa part sa Congress because this is not a discretionary mga higala or discretion of the Congress. Ang impeachment complaint. Ministerial. Every time nga naay mo abot nga complaint din ha sa Congress, ilahag yun ng desisyonan. Either ilahang ibasura or ilaha mga higalang isaka. Pero ang impeachment ni Bongbong Marcos, wala yun mga higala na muagi sa ingon ana nga proseso. Unya karon, usay dagwa ninyo magsige mo istorya nga law-abiding kay lawmaker mo unya kahuman kinahanglan ta og kanang hustisya ning impeachment. Asa hustisya din sa impeachment complaint nga gipasaka sa Duterte Youth, di ba? Dapat inyo nang gitakel kung dili man ninyo gusto o walasar sa inyong tan-aw ang mga grounds, dapat namoy resolusyon nga inyohang i-drop. Pero din number sa mga congressman nga magbutuhanay mo kung isaka ba na i-approve ba ng impeachment complaint or ibasura ba ng impeachment complaint. Pero sa inyong gihimo karon nga inyong gidaritso ra nagbasura nga wa mo agig proseso, walay resolution nga gihimo ang Congress pinaagi maigala sa pagboto, di ba? Usa man na.
Injustisya man na, binuang man na, illegal man na. Nya karon, magsige mo singgit og hustisya ang inyong gipangita anang impeachment sa vice presidente pagkatawanan. Oh? Good morning din na kang Kasha Noni Peroy. Di ba? Kada kung binuang nga na mga higala, they are legally bound to resolve every impeachment complaint nga gipasaka din ha sa ilaha mga higala sa Congress. Dapat ilahang i-resolve. Karon, bisan mga higala o ino na to, imo nang i-drop kay mao na nagbutuhan, wala gyud ground gyud, dili tinuod ng mga kanang ground for impeachment. Pero at least na makita ang publiko nga resolution. Pero ang Congress may galaway resolution, wala gidawat. Usa man na? Nahimo na hinuon din narong discretion ng pag-file mga higala o kining pag-resolve anang impeachment complaint, di ba? Kuan man na, dili ministerial na Congress to resolve every impeachment complaint filed before the Congress. Dapat na yung mga congressman ni pamailan po niyo kaso. Di ba? Wa nila mga higala gitrabaho ang ilang himo. Kung di sila makagusto sa impeachment complaint, again, na sila resolution nga ilang i-drop citing the grounds nga di gyud pwede nila masaka ngadto sa Senado. Pero wala man sila mga higala gihimo sa impeachment complaint nga gipasaka ni Congressman Cardema. Oh? Wala lang nagitagan, pasagdan ba nila? Rabag. Base lang dyan, ang mga congressman, mga inapon na o kwarta, mo pirma ta para i-drop na. Ana siguro ang tambalos-los mga higala. Basi kwartaho na punta ng uban niya mga congressman, mga inapon nagbayad. Mo pirma ta na para ma-drop ng impeachment complaint ni Cardema dia. Oh. Basi ginana siguro, kaya to, spekulasyon lang pero makapangutana manguta because ministerial duty na nila mga higala nga ilahang i-resolve ang matag impeachment complaint nga naabot din sa ilahang hawanan. Na-file naman to ni Cardema nga nung wala may resolution. Di ba? Ang kanang resolution, maunay discretion nila. Whether or not i-drop nila or isaka ni approve nilang impeachment complaint, maunay discretion nila. Political discretion na nila. Pero ang pag-come up o resolution is a ministerial function. Gusto on Manila o dili, they have because they are legally bound to resolve every impeachment complaint filed before their office, mga kaigsunan. Ya karon naapamoy apog moingon mo hustisya nang gipangita ng impeachment batok kang VP Sara. Diya mismo sa inyo ang hawanan, wa man ay hustisya. Kwarta man day mong mga panuhaka mo din sa inyong opisina day, Puerto de los Buenos. Ginoo ko. Taon mga higala, ato ni balikan, humana mapipila ka mga pahinomdom. Sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balik na mga higala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio.
Dili sa dakbayan sa Davao. Sikapon yung alagad, badaber sa ninyo. Itaglo yung rasan, 49 minutos na nakalabay, guman ang alas 7 sa buntag. Mga estudyante, ayaw gid mo pa-late-late. Tungha, pinahanglan, buhay naman no ta. Kakugi sa pagtuon, maghatag ganato og masanag nga kaugma. Yan. Good morning din na kang Sir Ray Alag. Ako ding maestro sa high school kaniadto. How'd kay ni og subject nga mathematics. Si Noel Juarez, mayong buntag din ha. Si Alan Cuarto. O si Danny Hinlo, dadapitas Lubugan. Mga amigo nato na din ha, mayong buntag ninyo. Taro nga nagtahi din ha. Brad Alan, kanang gipa-repair din ha. Taro nga ginatahi kay base kayo ang sakang anak. Buot na kayo ang sakangan. Ayan. Si Danny Hinlo, certified Handos coffee user. Kung na ka mo machikabip, ay mo pabuang-buang anak. Kaya na. Naagin na gisalikat. Alright, balik ta mga higala. Ang ato ang communication officer nga si Claire Castro, sige saway pag dili gani pabor sa iyang amo ang balita ingnon dayog fake news. Pag pabor gani sa iyang balita, tinuod na nga news. Kuya po standard mga higala. Kuya po standard ni bayhan ni abogada man ni. So, sa iya karong personalidad, masulti nimo mga higala nga mas maayo pa siguro ning maligya ay balot nga naay baruganan. Ano man? Una, kanumdum mo. Daghang kay siyang mga atake, mga higala kang Bongbong Marcos kaniadto. Sa dihang gikuha siya og PCO, Presidential Communication Officer mga higala, nagsigi na lagday. Kanya, nagsigi na mga higalag pagwapa. Sige na siguro nagpabikibilo o kalayan may tirada anak mga higala. Kada atubang sa kamera, hiwid-hiwid, unya kahuman, ang buhok, kuanda yan, hapsay dayon sa buhok. Unya inig istorya mga higala, sos ginoo ko. Inig istorya pa lang, out of the world kanunay. Sabagay, di man po nato siya mabasol kay ang iyahang amo nga presidente nato mga higala, muyabag man pod mga higala og ma-interview usahay. Idol lang siguro niya. Now, unsa day issue dyan? Ang iyahang gihimo karon, ang saway, ang petisyon mga higala or galingong interpretasyon sa petisyon mga higala alang sa interim release ni Tatay Digong. Kay ana maguna dito sa petition i-cite nimo ang rason nganong pwede hatagag interim release or temporary release si Tatay Digong aron i-grant sa korte. Usa sa mga reason nito nga gi-cite old age, kinahanglan niya ang attendance sa iyang family. Second, iiwas, kinahanglan niya nga mag-serve. Third, walay indication of flight o kana mga higala nga musiba. Kining fourth, kana mga higalang standard, no, nga kining krimen, subling pagkomiter og krimen. Ang interpretasyon ni Claire Castro mga higala, sa tuwa pa kay gisulat man ang petition, nakahimo gyud siya og krimen. Tanawa ra gud pagkahanggaw mga kaigsoon. Everyone, kung magatubang kag kaso, presume innocent ka. Pero in the eyes of the prosecution, because sila mga higala ang mag-prove sa imuhang guilt na sila yung mga ebidensya, istorya nga, sige. Granting for purposes of this petition, he committed a crime. Pero dili pa siya convicted, for purposes lang sa petition mga kaigsunan, ang rason actually, granting that the accused committed a crime,
But today, and in the future, walay mga indikasyon nga mukomiter pa siya og krimen. Ang pagsabot ni Claire Ana nga niangko na ang Defense Counsel nga si Digong nakakomiter og krimen. Pagkahanggaw gyud mga higala. Oh. Nga kana standard na siya. Nga kanang muingon ang mulabi ang depensa mga higala aron mag-grant ang bail, mag-grant ang temporary release, temporary liberty. Iyan ang istorya part sa iyahang petition nga the accused, kaning akusado, wala na'y criminal tendency o walay criminal tendency to commit crime. Maunay buot ipasabot ana. Kaso lang, ang standard mga higala that the accused wala na'y tendency nga mo commit pa og laing crime. Ingon na siya nga, ba't pasabot? Nakakommit na gid siya crime. Ngayon kung gid siya nga guilty siya. Ana dayon mga higala ang istorya ni Claire Castro. So nahimo siyang katawanan sa mga abogado mga higala. Siyahang mga kumpanyeros o kumpanyiras, naunsa naman ni si Claire Castro? Murag wa man makabasa o kanang mga legal form. Sa dihang nagtungha pa siya, murag wa man makabasa og legal form. Murag wa man makatuon. So, mao na ron nga gabing bash sa iyaha, dili lang mga ordinaryong Pilipino, particularmente na ang mga abogado nga nakabalo sa balaod. Kay standard man na imo magyud nang ilatag dito nga kaning akusado wala na ni criminal tendency. Kung kamo naghuna-una nga kriminal ni siya, nga karon wa pa ni siya makumbikto, inyong ginahuna-una labi na prosecution nga kriminal ni siya, nakahimo ni siya krimen, o sige. Pero karon wala na ni siya criminal tendency o criminal mind to commit another crime. Para mag-grant siya. Di ba, ana man na. Pero lahi ang pagsabot ni Claire Castro kay admission daw to mga higala nga nakakomiter siya o crime. Hala, sentensya is Digong. Ay, nako. 57 minutos. Kuman ang alas 7 sa buntag. Alright. Dalita mga higala aning kaning impeachment atong balikan. Di apoy kisa ba ning isa nga wa makasabot mga higala, kaning isa ka opisyal nga wag si Coco Pimentel mangyapon nga 19 gamay na si Trililing, dili si Coco, I'm sorry, dili si Coco. Si Trililing wa kasabot mga higala nga ang 16 maunay mag-convict kang Inday Sara. Dapat na ay 16 ka mga senador nga moboto pabor sa removal kang Inday Sara through impeachment. Pero kung dili siya makaabot, dili matanggal si Inday Sara. Sa bahin po ni Inday Sara, nagkinahanglan lang siya og siyam para dili siya matanggal. Kung 8 lang, matanggal siya. Ang problema karon kay naa naman sa 16 ngadto sa 19 ka mga senador ang murag pabor mga kaigsuonan kang Inday Sara. Sobra na kaayo sa siyam lang nga iyahang gikinahanglan. No? Usaon na ron nimo. Murag di gyud matanggal si Inday Sara. Edi kung sa ila karon ang mahitabong set up sa butuhanay aning mga senador, yung tanaw ba? Yung nahitabuan na ron na makuan gyud, no? Daghan gyapon kaayo kang Inday Sara. Unsa roy bation din sa prosecution. Manghampol na lang siguro ang prosecution din kay basig panuhoton sila mga igalag niyaw-yaw aron lang ma-remove si Inday, hindi man gyud ma-remove kay ang mga judges mga higala
daghan kaayo pabor man kang Inday. Oh, mutong niingon nga, ipanhibit dili papilo hatag og desisyon ng mga senador nga klaro ka pabor kay Inday. Pagkatulibagbag mga higala niya. No? Mao gani ng political process. Kay butuhanay na sila. Hindi private ni mo mga senador sa ilahang katungod. Di ba? Sa sunod pag-elect mo mga senador, nga puro inyo ha, para og ma-impeach si Inday Sara, sure ball nga matanggal ang problema, kay kaning mga senadora ni, gi-elect man ni sa mga tao. Oh, di ang ilahang tingog, ang ilahang desisyon, nag-represent sa mga tao. Ana, raman na. Kunya dili mo mudawat sa ilahang gusto, pastilan. Paring Romel de los Reyes, kumusta man kadya pare? Ha? Mga taga New Corelia maimbuntag. Mao ni nakabahog tik-tik ano nila. Kaya lang gusto ipahinabo kung unsa ray ilahang gusto. Di man na pwede na. Demokratikanhong sistema sa panggobyerno maning ato ang gina-observe. Oh? Karon, kay parte maning daghanan ng mga senador, sobra-sobra pa man ni. Ha? Ang uban siguro ani, pwede na ipakaon mga higala sa itoy. Di ba? Pag naisubra, ipakaon sa itoy. Matanakas matigulang atong una. Lola, na may mga sobra din Lola. O saan naman, ipakaon na sa itoy para mo tambok ang itoy. Ipakaon sa itoy para mo tambok. Oh. Sobra-sobra ang mga senador na pabor kang Inday. Nanginahanglan lang siyag-siyam. Karon 19 lang, napay surplus nga pulo. 5 ra gyud ang sureball na di boboto ni Inday. Ha? Kay naay mga personal nga interes mga higala. Like Contiveros, Po, si kining Gatchalian, Coco Pimentel, sa parang, 5 man na sila. Lapid, abot ni si Lapid, sunod, mudaog pa bakani, kaya wala na ba gipadaog nga mga artista kaero ng mga Pilipino. Kita na yung mga Pilipino, maigala, gana mga tarong yun, ekonomista, abogado, yan ay mga baruganan. So, kasi mahimo anang 5 little monkey din ha mga kaigsunan sa Senado. Na nakapakong na ron ang mga congressman nga mao na resulta, maakwit gihapon si Inday Sara. Milaon na ng mga congressman din ang ilahan lang din mo presentar mo ebidensya nga walay klaro para lang makaistorya against kay Sara, thinking nga madaot si Inday Sara silang mga istorya. Unsa ba kredibilidad ninyo aron tuhuan mo sa mga Pilipino? Unsa ba kredibilidad aning mga congressman nato sige daot sa vice presidente aron tuhuan sila sa mga Pilipino? Wa man ni mga kredibilidad, puro man tadi magay mo pirmaan ang impeachment complaint kundi tagag 150 million ni tambal. Tambalos-los man kang dako. Di ba? Kani, mutuo pa mo, musalig pa mo ni mga tawanan ni nga, wa man ni mo pirma ganig, wa matagaig 150 million. Kwarta-ruta man na din ng Congress. Ha? Kwarta-ruta man dako ng Congress. Sus, Ginoo ko. Karon, ang ilang imo na lang ana, wa na gina sa ilang opsyon. Mo presentaro ebidensya nga makadaot sa vice presidente, thinking nga mo ipikto para sa 2028 mo baba ang trust o popularity rating ni Inday Sara. Mao na ilaha din ang kwan kay kung mag-hope sila mga higala o kining conviction sa impeachment ni Inday Sara, sontoks buwan. Karon pala istorya nako. Sontoks buwan. Wa na mga higalay paglaom. Kay karon palang daan kanang pag-remand indikasyon na mga higala nga weak ang ilahang impeachment complaint. Weak because dili credible. Murara po daw na sa korte, matod pa ni Mamo. Kung ang akusado, gi-charge og not bailable or unbailable offense. Kahuman, nag-file og petition to bail, gi-grant sa korte, dili man na siya mga higala decision na merits on the merits, decision on the merits of the case. But that is an indication nga ang imuhang kaso hinay kay gitugtan ka nga makapiyansa. Nga supposedly non-bailable.
dili man siya mga higala kanang decision sa merits of the case. Kana hinay na madismiss gyapon na, pero mao gyud nay indikasyon mga higala. Dili katugtan nga makapiyansa kung lig-on kayo ang imong mga ebidensya. Di ba? Kay sa prosecution ba ang kuan ba ruling din na sa korte, dapat clear and convincing evidence, proof beyond reasonable doubt ang mga ebidensya mga higala to convict the accused. Siguro sa tanaw sa korte ang mga napresentar nga ebidensya sa prosecution dili kayo convincing, dili kayo lig-on, mo nang gitugtan nga makapiyansa. Mo na ang implikasyon, pero walay rule walay rule. Mao lang na ang kasagaran mga higala nga apprehension sa pipila ka mga abogado nga naga-practice mga higala dinha sa ato ang mga hukmanan. Anyway, so much ani mga higala, we will wait and see kung kanus ma-dismiss ning impeachment. Kay gani sa ako nang nasulti, ang kaning impeachment complaint dead on arrival na ni nga naabot dinha sa Senate. Patay na ning daan mga higala. Ituyo lang og paburol sa mga congressman dinha sa Senate aron mo gawas nga disinti. Uy, disinti kayo kay naka-cosmopolitan. Disinti. Diya, mo na diya gipaburol mga higala sa Senate ang kung impeach ninday diya gipaburol nila haron lang mo gawas nga disinti mapansin mga higala sa mga tao. Pero di doon na rival naman. Gidala din na wala na mga kaigsunan. No? Atong paboton o kanos ana dili ilubong, kanos ana ikrimit. Kanos ana ikrimit ng impeachment batok sa Vice Presidente. Kay mismo ang Pangulo sa Senado, presiding officer, na apoy iyang kaugalingong interes paralel sa interes mga higala sa mga senador, kauban niya nga wala makauyon anang impeachment complaint. Because according to them, it's better to proceed our legit business, which is to craft laws that will help our economy, that would help the Filipino people, rather than talking this nonsense politics through impeachment complaint. After all, 2028 is coming soon. And the Filipino people will decide again kung kaning nahisgutan nga impeachment na abagyod ni basihan. Kung mapilde si Inday, di masulti na to nga katong impeachment nung tadi ay nagyod ti basihan, matanggal gyud na si Inday. But if Sara Duterte will win mga higala, bot pasabot, tama ra ang desisyon sa Senado, ay basura ni mga kaigsunan, kay wa gyud di ay basihan, because ang mga tao nag-istorya na mga higala kana kung mulutsar si Inday Sara sa 2028. Istorya ang mga tao. Ang resulta sa 2028, maon ni mga higalay mamahimong resolution sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Kung ang Vice Presidente mapilde, tantamount to conviction. Kung ang Vice Presidente mo daog, tantamount to acquittal mga higala. So, tama na ang sa mga senador. Let's proceed to our legitimate business, which is to craft laws that will help our country rather than talking nonsense politics mga higala. Taon-taon, balik na man lamang pipila ka mga pahina.
Alright, balik na may kala diri sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon ay 11 minutos na kalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Good morning again kay paring Romel de los Reyes o kay Kuya Delta Challenger. Mayong buntag ninyo din na. O dirita mga igala, aning istorya, may tungod. Ambot kong ganahan ba mo ani? Nanawagan ang atong presidente og nagpahibalo sa katawhang Pilipinon nga hingusgan daw niya ang kampanya batok sa droga. Maong iya kunong gimanduan karon ang Philippine Coast Guard nga hingusgan na din hang mga baybayon kay diha gipangagi ang drugs. O nanawagan po siya sa Philippine National Police kang General Torre mga higala, no? Nga hugtan po daw ang kampanya sa kapulisan batok sa kining droga. Good morning din na kang Mamo Barcelona o kang Steve Algarme. May buntag. Now, ang pangutana din mutuo ba mo ani mga igala? Na ba ni moral ascendancy ning istorya sa presidente? Well, siguro kay bingon ta mga igala, Commander-in-Chief, na ay moral ascendancy. Pero based sa iyang track record nga dili gyud mga igala magpa-drug test, murag didoso ang mga Pilipino ani, Usa ba ning panawagana ni nga hugtan ang kampanya batok sa illegal nga droga nga mismo siya di man magpa-drug test? No? Ang rason sa presidente mga igala di magpa-drug test tungod kay dili daw na appeal sa iyahang mandatory obligation nga magpa-drug test, mao di siya magpa-drug test. Dili daw na ground for impeachment ang drug test. Tama. Tama. Pero, paano sa nimo ikumbinsi ang mga Pilipino nga nagduda nga adik ka, ginabunyagan ka na og bangag kung dili ka magpa-drug test? After all, wa may mawala sa imo. Dili man na mabawasan ang imong pagka-presidente. Dili man na mawala sa imo ng imong asawang first lady. Dili man ka mahikawan sa tanang oportunidad, gahom ug uban pa sa imong pagkapangulo kung magpa-hair follicle drug test ka. Anong dili mangyud ka? Mo nay pangutana dayon sa mga tao. So, ang mga tao magduda. Pag magduda ang mga tao, you lose that moral ascendancy. Ganun mo to man tana niya nga, di man na tinuod siguro yung istorya. Di doso man tanang iya ang mga pamahayag. Di ba? Wala ta sa public service manggod. Although, tama siya, dili na siya part mga igala sa iyang trabaho. Dili po na part sa requirements aron makapadayon siya sa pagkapangulo. Pero, mauna mga higalay basihan sa mga pagsalig sa mga tao, pagsalig sa mga tao ngadto sa iya. Because, ang public official, dili lang mga higala, simple transparency ang gusto sa mga tao. Utmost transparency is required mga kaigsuunan so that you will gain moral ascendancy. Makabaton ka og taas nga pagsalig, respeto gikan sa katawhang Pilipino. Kalitan kag istorya sa media din Mr. President, kailan ka magpa-hair follicle drug test? Ayaw ko yan. Hindi naman yan importante kasi hindi naman yan requirement sa pagiging Pangulo. Mag-ana-ana ka. Kasi day na ng hair follicle drug test nga nung dili mo juga burag allergic man kay ka na Mr. President. Naaba kay gitago sa mga Pilipino. Dili siya mga higala legal requirements para sa imong posisyon, but again, you need to be transparent, utmost transparency because you are a public servant. Di ba? Public servant ka dapat wala kay tago. Yung baga, mura na kaukuan public property.
Wa kay dapat itago sa mga Pilipino. Kung ay gusto sa mga Pilipino, ano isulta sa imong health political drug test? Amo pa ilalom ka in public view para may bawasan ang mga pagduda o maundang ang mga pagduda na nagagamitan ka, nagakalkal ka o ka ng pukin. Ha? So mga mga higala, kinahanglan yun, magpa-hair follicle si Presidente para maundang na. Pero, labot na ka sa punto manawagan ka, batok aning illegal drugs. Pautana ro sa may moral ascendancy nimo. No, kung drug test, di man ka magpailalom. Ya, kani karon ang imo mga sakop. Ha? Gikas pinakataas paingon sa ubos, ingon nimo nga pa-drug test mo para naamoy moral ascendancy mangdakop anang mga civilian din nga mga adik ug mga pusher. Umaingon po na ron, mo retaliate po na siya mo, ay, ikaw ga Mr. President, wagay ka magpa-drug test. Ha? Barato naman ang drug test, barato naman ang hair follicle, daga pa mo sponsor sa mo, wala man gani ka, kami pa. Sumusunod naman ni sa imo, ha? Di ba? Maulay tabo. So you lose that moral ascendancy, mga kaigsunan. I hope nga kani mga igala, di ba? I don't know. Posible ba na? Nga, ang diri sa ubos, ang iyang mga sakop, muduso aning campaign against illegal drugs, samtang siya dito mga igala, di magpakaber anang campaign sa illegal drugs. Di ba? The government officials must to follow the law. Mamaya ingon mga higala sa Supreme Court. No? Sa daghanang mga desisyon, mga higala sa Supreme Court, ginabalik-balik na. Public officials must first to follow the law. Dili mo dapat i-exempt. Siguro, ba ingon ang presidente nito, adili man na law dyan, sugyot naman na sa mga kritiko na ko. Yes, but cover na siya mga higala sa requirements of transparency. Dili lang sa mga decision mga higala, but imong kaugalingon, you must be transparent to the public. Utmost transparency ang gikinahanglan din. Di ba? Taod-taod mga higala, ha? Ato aning, klarohon. Pero, ato ning isalot una, o niyan taod-taod kaning naitabo karon sa Israel. Kaya kang gusto makibalita po. Ngano man ingon anyo man ang nahitabo. Nang hulga na ang US, gagamito na nila ang ilahang pinaka-high-tech nga bomba mga higala, perting hadlukan ni. Kaya bisag layo ta, posible tang mapiktuhan na ni. 75 times sa bomba nga ilang gigamit sa Hiroshima ug Nagasaki mga higala nga hangtod karon, nagsuffer pagyapon. Kuya, walking skeletal ka. Pag maigo ka sa radiation, may gala aning bombahan, kaning nuclear, patay ka na. Mga tagak, imong unod, imong mata, ang mabili nimo nga maglakaw, bukog na lang mga higala. Ingon anak, ka-deadly ng ilahang nuclear weapon. Na, pwede daw pabuthon mga higala sa US, in a certain radius, mga kaison, dako kayong radius, cover ani niya. O ang epekto sa radiation mo abot ngadto sa uban pa mga lagyong lugar. Luka ni no. So ato ni may galaw niyang isgutan nganong nag-away man ni sila. Nganong dili man tabangan sa ubang Arab countries ang Iran. Kuman lamang ang pipila ka mga pahinomdom.
Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7. Alright, balik kami kala dito sa Tapalag-Kuyog sa programa ni Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ay, dito is minutos suman ang alas 8 sa buntat. Now, atong balikan. Now, kaning ako ang saan sa inyo ang atong isgutan ang may tungod aning gira karon. Okay, whether or not kuan ni siya issue para sa mga Pilipino. Issue gyud ni siya. Mga wag ito mahimo ba? Issue gyud ni. Now, para mas masabtan na to, kung kamo lang utana karon, kinsa kay mo daog ani dyan, murag, parte naman daghana to ballistic missile nga gipaulan, di na mo minus sa 150, katong first wave mga higala, sa set of ballistic missile nga gi-fire sa kining Israel, gikan sa Iran. Basig mapildi na gyud ang Israel, ani, mapuka na gyud ang Israel. Kaya hasta ang Russia, China, ang Pakistan, guban pa nga mga nasod, Belarus, Armenia, nagpadayag na mga higala sa ilahang suporta ngadto sa kining Iran. Actually, kani mga suporta-suporta, sunod-sunod man po guni, panalitan. Ang Russia mga higala, anda na niyang Belarus, Armenia, nakapangayo sila og tabang kaniadto ana. Unsay baruganan sa Russia, sunod po na sila. Ang China na tie up sa Russia, sunod po na sila kung sa'y baruganan. No? Di na pwede sila nga musukwahi. Ang medyo naalang diri mga higalay gamay nga ingno nato kalainan tungod kay nag-away ang Pakistan ug ang India. Gilabanan sa US ang Pakistan, mao nang namugna ang nasod Bangladesh. Karon ang Pakistan mga higala nga moderate Muslim dito nilaban sa Iran. Ang India nga gikalaban kaniadto sa US because they favor Pakistan, mao na roy na ang mga higala sa US. And both Pakistan ug India mga kaigsuonan diri sa Asia, naapod ni sila mga kahimanang nuclear. So, ang pangutana ron sa daghang mga tao, kinsa kahay mo surrender aning girahan ni? Kay, grabe ra ba kaayo na daw ang mga armaments mga higala sa kining Iran. Now, ang gira manggod mga higala, dili lang manggod na isyo dinha sa armas ug bala. No? Ang gira, isyo po dinha ang kahibalo, impluensya, ngadto sa ubang mga nasod. Napitay panultion si Lao Tzu, usa ka philosopher mga higala. Aron mapuka nimo ang imong kalaban, dili lang ang iyahang strength. Sabay bisayaan ng strength di sweetheart. Kung sabay bisayaan ng strength, ang imuhang sayron, labaw sa tanan, dapat sayron nimo ang iyahang weakness. Muna ingon ni Lao Tzu. Ug balihon si Chu Lao. Kusog. Di lang nimo sayron ang iyahang kusog, kung dili ang iyahang kahinaan, weakness, for you to win the battle. Di ba? More or less, yung na to ang mensahe ani Lao Tzu. Art of War mga higala. Now, kani, dili man gyud mo survive ang gitawag nato og Iran aning girahan ni. Bisan pag moingon sila nga daghan kay sila nag-nuclear weapon nga gitago nila mga kaigsuonan. Una, ang ilahang nuclear facility nga maghimog nuclear weapon kay nasa nuclear power mga higala,
nasulod na sa CIA. Kanang worm virus nga niguba sa ilaha mga galang computer. Bisan pa og walay mga CIA personal nakasulod dito, pero tungod sa ka-high-tech aning US, bisag naara sa gawas, pwede na i-remote ang virus mga higala para gubon ang mga computer. Di ba? Kasi may naka-invento ang mga computer, nagpropagate ang computerization. Di ba? US man. Na sila panultion nga walay dapit diri sa kalibutan nga dili pwede makita sa US may gala nga dili makontrol. Ang tanan kontrol sa US tibok kalibutan. Hasta pag inang naa sa solar system uban, kontrol pa mga gala sa US. So wala jud kay dag-anan din na ang China, ang Russia, gitugtan may gala makabutang og satellite dito sa baba, pero control pa gihapon sila sa US. Makontrol gihapon ang ilang activity. Ang ilang gobyerno maybe not. Pero ang ilang activity may gala makontrol gihapon sa US. Dahil isa na ko kamigo. Ha? Masilip din na tanan sa US dyan. Masilip! So pwede na ko ipasilip akong asawa dyan. Kay tuwa dito ron sa kining United Arab Emirates, pwede ipasilip sa US kung kinsa ron iyang kadulog ron dito. Kay wa na may text-text ako, wa na chat-chat. Wala akong problema ni mo ron. Nga nung mo nang gitugtan ni mong asawa nga mo abroad. Ha? Karon mga nakagtabang sa CIA sa US kay imuhang ipasilip og kinsa poy kadulog dito sa imuhang asawa ron nga bangason. Ay karon nag-igking na turon imong asawa sa kagilok sa bangas dito sa Arabo ron kadulog. Ay kang bata ka, anong imo bitaw nang gitugtan imong asawa nga moadto dito sa Arab countries na. Ano turon, pati na turon lipaya ron mga asawa, ay kabalaka, lipay na kay turon, nag-igking na to sa kagilok sa bangas. So, walay dapit sa kalibutan nga di pwede masilip mga higalaan ng US o mapangitaan nilang pamaagi. Ang tanang kontrol, tanang mga technology nga allow sa US nga maimbento mga higala, ibabaw ning kalibutan, kabalo sila usaon pagkontrol. Muna advantahe sa US. Ilang mga personel gamay ra kayo kung tapok-tapok ko ning ilang mga kontra mahigala nga mga personel Russia, China. Pero di gyapon makatupong sa ilahang technology, mamatay ka sa ilahang technology. No, ingon ana ka high-tech ang US. Now, nganong dili mo survive ang Iran aning girahan ni? Kaya personal na to nga view. Tungod kay ang Iran mga higala, iya mismong mga silingan nga mga Arab countries, membro sa Arab world nga ginaingon nila, wala mo suporta sa iyaha. Ug mismo din ha sa iyang nataran sa tihiran mga kaigsuunan, daghan din ha sa mga iyang sakop mga citizen niya nga wala magsuporta sa administrasyon ni kinsay pangalan Ayatollah Khamenei wala magsuporta mga kaigsuunan. Importante ang suporta sa imuhang mga tao, ang suporta sa imong mga silingan, di ba? Ang abiba nila, bisag abiba na lang. Nganuman, tungod kay naay religious conflict mga higala between the Shiites and the Sunni Arabs. Time immemorial. That's why, kaniadto kung may nuluman ninyo, nag-away Saddam o kaning Iran, Iraq o Iran nag-away. Daghan sa mga Arab countries, laban yun kanunay sa Iraq. Kay si Saddam, Sunni man siya. Daghan sa Arab worlds, mga Sunni Arab sila. Kaning Shiites, nga maunirong daghan kayo sa Iran, gamay rapod ni sila binha sa Middle East. Kaniadto, makita ni sila din sa mga lugar sa Syria, Jordan, o karon na propagate sila daghan kaya mga Shiites sa Iran. Daghan ni ron sila sa Iran. Pero bisag daghan sila sa Iran, daghan gihapong mga Sunni Arabs din ha sa Iran. Pareho man sila believer ni Allah, believer sa Quran. Pero naa sila'y dako na kalainan mga higala. Sa isgutanan sa kining sa succession o sa kining pagtuo
mga kaigsuunan sa mga polisiya. Kaya ang Sony nagtuo sa kining gitawag nilang mga leader nga kalif. Samtang ang Shiites nagtuo mga higala sa leader nilang imam. Ang ilahang succession, ang Shiites nagtuo nga ang umagad ni Muhammad nga si Ali maoy mahimong successor. Pero ang Sunni Arabs nagtuo mga higala nga it shall be elected by the Muslim community. So muna ang more or less ang diferensya lang nila mga kaigsuunan. Nasukad pa kaniadto wala ini sila magkasingabot. Tungod ini nadaghan ang mga Sunni Arabs din mga practicing Sunni Arabs kaysa Shiites Muslim mga higala sa Middle East. Wala makuha sa Iran ang simpatiya sa uban nga mga Muslim leaders o Muslim countries. So kung dili na mo makuha, ato una gani, mga Sunni Arabs, nagtabang man gani mga higala, daghan kay sila, napildi man kay sila sa Israel. Karon pa nga ikaw, pilara mo din Di ba? So, muna ang nakita karon nga game changer mga kaigsunan nga dili gyud pwede mo daog ang Iran batok sa kining Israel. Ipadaplen ta pa ng mga intervention mga higala din sa ubang nga mga nasod like US ug uban pa. Di gyud sila makadaog. No? Walay suporta Mismo sa ilahang sa nasod mga higala din sa Tehran nagkasamok sila din tungod anang duha ka faction tali sa Shiites o sa Sunni Arabs. Wa sila magkasinabot. They are not united. Di ba? O, madto pa ka dito sa tumoy-tumoy boundary, napay mga Kurdish dito mga higala. Nasamot. So, wala mga higalay unity ang Iran. Wala po siya mga higalay saktong suporta sa mga neighboring Arab countries. Tungod kay ang ilang leader is Shiite Muslim mga higala. Do wala na gi-mention nga we will not give our support. Ang gina-mention lang sa mga Sunni Arab countries o leaders mga higala nga we don't want to escalate. We don't want to escalate war in our region. That's why we will not support. We want peace. Oh, medyo may kuan mga higala, may dating, di ba? Kaysa moingon sila nga we will not support the Iran because the leader this war is initiated by Shiite Muslim and we are not Shiite, we are Sunni Arabs. Wala mga higala na mention wa ka makadungog ang naay nag-ingon nga Arab country or leader mga higala kasama nga ng pulong. Ang ilalang, we don't want that this war will escalate in our region. We want peace. We want to live peacefully. We don't want war. So we will not support Iran. Ingon na kasimple mga higala. Muna, nagka-problema ang Iran sa ilang mga aerial offense against Israel kay ang mga tapad sa Israel like Syria, Jordan, guban pa 150 miles man sila mga away from Israel, di sila makadaritsyong attack. Kaya muagi pa man sila mga higalas na impaploid ani mga nasuran pwede sila tiraon ay nisulod sila. Di ba? So burag kung naay perimeter defense karon ang Israel mga kainsulan. Wera lang ato mga ballistic missile. Wa man to'y problema ang Iran nato mga mutog pa to dili. Kay ballistic missile man to. So mao na nga maglisod yun ang Iran mga higala og buntog sa Israel. Kumusta naman tong mga kuan dito John? Nag-aral ditong mga Pilipino. Natog sa soba, nagabaan na siguro to, kaya gigasto kwarta na po sa mga tao. Natanggong dito, dili po siguro. Lain yung po nagmingonta na sila sa kalisod karon. Pero sure ball ko,
pambikugan dito ilang bagtak ug binaktas karon panahon na paingon ngadto sa utlanang bahin sa Israel ug Jordan. Kay dito man sila paeksito sa Jordan mga higala kay naguba naman ang airport sa Tel Aviv. No? So, managko gitong bagtak nila, mura na itong taga-dumanhog, mura na nagpuso saging mga kaigsunan ug binaktas. Ang sa matigong, mura kag taga-dumanhog, uy, dagko kay kag bagtak ba? Unsa gid ang dumanhog di ay? Ha? Dagko man daw kay bagtak ng mga tao daw diya. Oh, basig hili kay nang lugar ba. O pupugo ka balog asa dapitan ng dumanhog. Kag taga dumanhog, dagko kay bagtak. O murag maingon ana na gyud siguro mga higala ro ng ato ang mga Pilipino nga nisuroy dito sa kining Israel. Kay natanggong mga higala tungod aning girahan ni. Na-advance ang gira supposedly pitsa 20 mo uli 13 pa lang nag-ulan na mga higalag ballistic missile dito sa Israel. So, baktas mo, paingon sa Jordan. Nindot na, at least naamoy ka ng gihimo nga, si tawag na, pag-explore sa mga dalan ba? Amo, dahil ni Daidiri, paingon sa Jordan. Tumuto sa Amman, Jordan. Dito mo musakay, balik dari sa Pilipinas. Dito mo puniton, sa tuang mga embassy officials. Mayroon ba ng daghan na ba mga reklamo ng mga embassy na to Muna na number 1 ng bugaw mga higala. Sabi na sa mga OFW. Muna ni ng bugaw ng mga embassy na to, pastilan. To ako amigo imong ipasilip sa CIA kung gisay kaduog na ron si mga asawa dito sa United Arab Emirates, murag lisod yun na. Sabta na lang, ang kadulog ron, bangason. Lipay mong asawa, kay gilukag ayo. Issue sa masa, din sa Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time? Alright, balik na Maygala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Doon na Maygala, 41 minutos ang kalabay, humana alas 8 sa buntag. Bitaw, daghang po mga Pilipino, naadari mga Igalas, Pilipinas, ang war report no, sa sitwasyon tungkol kay ilang mga mahal sa kinabuhi, naadid to mga Igala sa tunga-tungang sidlakan. May mahatag mga Igala nga trabaho din gobyerno. Nya, daghang kaayo mga utang, daghang galaston. Baboy-baboyon ka na og singil diya sa imong giutangan, timpaita, no? Sir Jaime Balneg, Dinas Lagao, Jensan, good morning. Stephen Rodriguez, may buntag.
Si Roland Selvano, madag-umon nga Miyerkules. Thank you so much no, sa inyong kwan. Nits mi yung Tanosay des Bangkal. Mayong buntag po ninyo din ha. No, si Mahal sa may Talumok. Mayong buntag. No, na barbershop din na sa Talumok proper. So, ang uban manggod, mahinayak na lang may gala o gawas. Kunya, malas-malason ba? Mabtag kanas-kanas ang kining ilahang pag-abroad, samaan mas labaw na noong makaluluoy. Niya ang mga nabilin diri, bana or ang asawa, pertinggulan na. Asa na ron ang iyang mga kinabuhi, di na di ba? Labi na ang mga lugar nga na-involve sa kining gira, sama ng Israel o Iran. O naa dito imong mahal sa kinabuhi, di na ni na mga igala. So ikaw karon diri, di nakakanahan mo kaon. Magsige ka una-una matay ang ako ang bana, ako ang asawa. Asa nakaturon? Ha? Mailag na kay laing gisaligan din na nga kumpare kung kundi kumare kay di kay ka mabalaka. Mawala tong asawa, mawala tong bana di. Na si kumpare, na si kumare diri. Di ba? Unyag maoray imong gisaligan, na patay kang bata ka. Kaingon ka nga may pagwa ako gipagawa sa akong asawa na. Atong napadiri akong asawa. Pinangga kay ko, maabi-abihon kay ito. Ginatiman yu ko, ginakonsulta yu kanunay, nakakauna ba ko? Karon tuan ko sa akong asawa, perti ng pulahag ngabil, pula na kayog naong. Halos di naman gani mo chat sa kuha. Garay, kay naana siguro gisaligan. Mauna na itong imong gipagawas. Kanya, ang anak, tulo ka buok, upat ka buok, gibilin na, lupig pa ni mo'y napaangkan o kadaghan. Paita, no? Luoy kayo. Kanya, ang imong asawa, nagdula og laing team pag yun diri. Ikaw, pertinan mo itong kamang-kamang, hinapa dito kay, nagira na. Ang imo pong asawa diri, perti pong kuan po day, kamang-kamang po day diri, kaubag si kumpare, na mauna na gingon nila nga gibangas ka. Ikaw karon perti na nimong kuan diri, luhod-luhod diri inampo nga unta ang imong asawa maluwas lang, malikay aning gira. Ang imo pong asawa dito perti po di ang luhod-luhod ay dito, kauban ang bangason, na patay kang bata ka. Bagay may pangbuta kay may pa makapiso og kanang pano, no, bukol sa panuhot. Ikaw agyo kay mapiso gyud, sige lang luhod diya ginampo. Nya ang imong asawa po day galuhod-luhod po day dito mga higala. Pasti lang luya nimo. Una ka mo kung menyo na mo ay nagtugti ng inyong bana ninyo asawa nga mo kita na lang mo diskarte dire. Oy, ang bugas daw mga igala dito na pitas Bicos ni Saldico, ang bagma ni Tambaloslos, baha daw dito tag 20 pesos ang kilo matod sa NEP dito ra pud sa ilaha. Sobrang klase na niya 20 pesos na gino ang kilo dito ra pud sa Bicol mga igala. Sa is ang law of supply and demand. Mo'y nag-regulate issue sa masa. Now, dirita, atong balikan. Kaning naitabo dito mga igalas, Middle East, patay-patay, man itong signal, digits with art, on sa mani? Waiting for signal. Sige naman waiting for signal, nang layas na nga to ang mga viewers, tungod aning waiting for signal. Delikado ning waiting for signal. Kaya maka-inganyo ni sa mga viewers na to ang mga layas. Ato balik ka ba igala, kaning istorya may tungod sa Middle East na maglisod yun ang Israel. Amin ang Iran sa Israel. Tungod kay, karon pa lang nasulod sa CIA ang mga importante kaayo nga mga dokumento mga higala sa paggama og nuclear weapon. Kaning nuclear power, dili ni mao ang nuclear weapon.
ang nuclear power mao ni siya source sa nuclear weapon. Nga ang number one ingredients nila is ang uranium nga sagad gikan mga higala sa China. So, sabot na business tayo gyud ang Iran o ang kining China mga kaigsunan. Ang ilahang pagmanufacture og kining uranium para sa armas naa sa ilawom sa yuta. Grabe ang gwardya mga higala. Pero nasulod gyapon sa CIA, nakapasok sila og worm virus nga mao'y naguba sa mga computer, nga mao'y naga-classify mga higala aning mga atom sugod sa pa ni mga kaigsunan sa uranium nga gamito nila ng ilahang nuclear weapon. Sa laktod, nagkabuang ang ilahang mga best people nga ilang gipang hire nga maghimo og nuclear weapon mga higala, paunsa nila ni himuon tungod kay naguba ang ilahang mga software sa computer, giguba ni worm virus. Why siya yung nakasulod dito? Pero naguba. Unlike mga higala sa gihimo sa mga Mossads, kay Mossads mo ni ang intel sa Israel, nga nisulod yun sila dito. Wa sila ma-detect mga kaigsunan, nailog na to mga drone nga magagamit sa pagpamumban na sulod dito sa Tehran. Tungod kay lagi, ang mga Mossads nag-exploit aning conflict ali sa Shiite o Sunni Arabs. Mao ni nahitabo. Naman ko'y mga intermarriages mga higala sa mga Jews o mga Palestinian nga Sunni Arabs. So probably, na yung mga Sunni Arabs sa Tehran, nga nakakuha nila, so nakasulod yun sila. Kuya, pugay ning Mossads, di ba? Pugay ni gidudahan, nga nakahipos kang Hitler, di ba si Hitler, wag yung igdungog asa siya. Ang ilang gidudahan, na nang gawas ng mga article, nga ang Mossads mo ay naghipos kang Hitler. Daghan kayo ng mga opisyalis, mga higala, mga high-ranking officers sa Iran, Hezbollah, Houthi, kining Hamas, ang gipang-ihaw mga higala sa Mossads, gipang-ihaw aning IDF, no, Israeli Defense Forces. So kuyaw kayo gini sila. No? Kita diri sa Pilipinas, ang atong saligan diri mga higala, Intel. Kailan tigrundaan ng mga hantakan din na og tigbakayan. Maura man na to saligan, pero pag naisupi, dili man mo ronda, dili man manakop ang mga tigbakayan. Ang equivalent daw aning Mossads diri sa Pilipinas, Intel. Tigrade aning mga tigbakayan. Pero kuyaw ginang mga Mossads. Di ba sa kuana sa Russia mo ng KGB ba? CIA na sa US mga higala, pero sa Pilipinas, Intel. Ang tawag na Intel. Intel. Saksakong bugas og tesmil. Kada kuan. Kada Sabado. Kay Sabaduhan man ang pasabong. Intel. Mo equivalent Mossads mga kaigsunan. So sa laktod, uyang pagyod ang Israel makigkuan. Katotong una, daghan kayong may labok atong gira, batok sa Israel, kaya ang nag-initiate ato, Sunni man, Sunni Arabs. Daghan kay na sila sa Middle East, Sunni. Gamay raning mga Shiites. Si Saddam, Sunni Arab siya. Kung daghan ang mas nisimpatize kang Saddam, kaysa kanirong sa Iran mga kaigsuunan, tungod anang ilahang conflict of belief mga higala. Nga maopoy gi-exploit sa Israel sa pagkakaroon. Wa may mulaban na ni. Pilar may mulaban na ni. Gamay ra kining mga Shiite. Ang pagtupod sa uban nga mga non-Muslim, nga basta Muslim, pwede na laban na kay daghan na sila sa Middle East, dili man ningon na bahin man pud ni sila mga higala karon diha sa Middle East. Siguro gatuo mga higala si Vladimir Putin nga tungod kay Muslim, makakuha simpatiya sa tanang mga Muslim countries, Muslim leaders.
Dili man po. Kay identified maning Iran nga daghan din hag Shiites. So daghan po din ang mga Sunni pero murag na domina sa Shiites sa kuan nga dili gusto sa mga Sunni Arabs. Na dapat kanang Iran mag-practice mo din ha as Sunni Muslims, dili Shiites. Oh, pareha sa uban. Onya kay nanaghan maron ang mga Shiites din sa Iran. Di ba? Nagay ko amigo nga abogado nagpabautismo dito mga higala pagka Shiites. Oh. So, wala ganahi ang ubang mga Arab countries anang hitabuan na. Kaya itong una, mas daghan man din ha ang Sunni sa Iran. Ang daghang mga Shiites, daara man din na sa Jordan. Asa pa to? Ato'y nakoy kuanana natay record ana mga higala. No, ning mga lugar nga diin original nga naa mga higalay mga Shiites Muslim. Iraq, Lebanon, Syria. Mo ni ang daghang mga Shiites kaniadto karon mas nidaghan ang Shiites dinha sa Iran. Wa ganahi ang mga kuanana, mga tawag na tog Sunni Muslims. Atong una makita lang ni mga Shiites gamay ra pud sila sa Iraq, Lebanon o Syria. Karon daghan na kayo sila nga makita nimo sa Iran. So dili makakuha siya mga higala kaayo og simpatiya sa Arab world. Kay kasagaran mga higalang membro anang giingon nilang Arab world o kanang OIC, no? Organization of Islamic Conference, mga Sunni Muslims. Oh, to sila Bin Laden, mga Sunni Muslims. Muna daghan kaayong mga sympathizer sila. Kay daghan na sila sa Middle East. Diba? Kaya mo, ilang bilip manggod, pero pareha po guna diri sa Pilipinas, na ay nagtuo nga si Kristo gilansang sa cross, na apoy Kristiyanos nga nagtuo nga si Kristo gilansang sa istaka. Ha? Oh, pero wala po ko kadungog po din noon nga na ay relihiyon nga nagtuo nga si Kristo gilansang sa hagdanan. Burag akong naibawan na ng gilansang sa hagdanan ang pato raman. Oh, gilansangan ang tiir sa hagdanan. Pero lain-lain na nga belief. Di ba? Naapoy mga Kristiyanos nagtuo nga maluwas ka pinaagi sa imo lang pagampo o pagtuo. Naapoy ubang nga Kristiyanos nagtuo mga higala, nagpropagate og tinuhuan nga maluwas ka pinaagi sa mong pagbayad og tithe, sakripisyo pag. So kaya na lang nga gamay nga bitil mga higala pero dako siya og impact. Kay malahi man ang tan-aw na sa gala sa heart and mind tao is ang religious belief. Tungod kay mauna ang pinaka-espisyo nga relasyon mga kaigsunan. Di ba? Mas espisyo pa na sa relasyon nimo sa imuhang didang. Espisyo naman yun ang relasyon nimo sa imong didang kay musukol na gud ka sa imong bana, musukol na gud ka sa imong asawa gud basta na kay didong o didang. Pero kanang relasyon nimo sa imong Ginoo nga imong giila nga manluluwas og maoy imong creator. Di ba? Imong pakamatya na. Kay nagtuo ka nga kung magpakamat sa imong manluluwas, maluwas ka. Ug naa pa kay ikaduhang kinabuhi magpuyo ka didto sa paraisong yuta. So, grabe na kespiso ng relasyon nimo sa imuhang manluluwas. Unang ayaw gyud kontrahang sa katao sa iyahang tinuhuan. Ayaw gyud siya dibatiha na iyang tinuhuan kay iyan ang pakamatyan ng iyahang tinuhuan. Oh. Muna'y pinaka-advise nako. Ayaw siya lalisa ng iyang tinuhuan. Kaya kanang iyang tinuhuan muna'y pinaka-espisyo niyang relasyon. Mas espisyo palagi na sa iyang relasyon sa iyang didang o didong. So, although pareho sila, believer ni Allah, believer mga higala sa Quran, pero malahi gyud ang ilahang tanaw pagtaro. Shiites man eh. Di ba? Lahi man eh. Oh. Malahi ba? Malahi ang pananaw. So, dili kayo maka-generate
og sympathy mga higala ngadto sa ubang mga Muslim brothers and sisters mga kaigsunan. Wa naman tayo oras. Itaas sa ato apa mga higalang hisgutanan pero mubo ang oras. Ug saon nato na pagminyo sila. Taas ang hisgutanan, mubo ang oras. Pwede ba na sila kaslon? Pero wala ta mga magbulag-bulag. Atong pulong pamalandong karong buntaga. Ang kapildihan sa gira, dili lang tungod kay kulang ka sa armas ug bala. Apan tungod kay wala nimo mahibaw ang kapukanan sa imong kunti. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako yung alagan bata-bata Junder sa programang Issue sa Masa. Salamat mayong buntag and keep safe always, mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love